Sa mundo ng hinaharap sa loob ng nakalipas na 50 taon, dumobol ang populasyon ng daigdig at ang mga likas na yaman ay unti-unting naubos. Upang matugunan ang tuloy-tuloy na paglaki ng populasyon, natutunan ng mga siyentipiko na mabilis na magpalaki ng genetically modified na mga produkto, ngunit ang pakikialam sa kalikasan ay nagdulot ng mga kapinsalaan, kabilang ang malawakang pagdami ng multiple pregnancies at mga genetic mutation. Ang aktivistang Dr. Nicolette Kamen ay nagmungkahi ng batas na maglilimite sa bawat pamilya sa iisang anak lamang upang mailigtas ang planeta. Ang proyektong ito ay inaprubahan at ipinatupad, at naglagay ng mga checkpoint sa lahat ng lugar. Bawat mamamayan ay kinakailangang magsuot ng espesyal na identification bracelet. Mula ngayon, ang mga batang ipinanganak ng ilegal ay kinukuha mula sa kanilang mga pamilya at inilalagay sa cryoslip hanggang sa dumating ang mas mainam na kondisyon sa daigdig, na ayon sa mga siyentipiko ay isang makataong proseso. Nalaman ni Terence Setman na ang kanyang anak na babae ay nanganak ng 7 sanggol na ipinanganak na sabay-sabay. Sa kasamaang palad, hindi na isalba ng mga doktor ang babae. Hindi alam ni Terence kung nasaan ang ama ng mga bata, kaya siya na ang kailangang mag-alaga sa mga batang babae. Pinangalanan niya ang bawat isa ayon sa mga araw ng linggo. Kailangan nilang itago ang katotohanan na mayroong 7 babae at hindi isa lamang. Lumipas ang 30 taon. Si Sunday ay nasa pila para sa identification. Opisyal, ang kanyang pangalan ay Karen Setman, at siya ay itinuturing na nag-iisang anak sa pamilya. Sa paligid ay may mga poster na nagsasabing mas kaunti ang miyembro ng pamilya, mas mabuti para sa mundo. Ang mga batang ipinanganak labag sa batas ay kinukuha ng espesyal na serbisyo alinsunod sa batas ng distribusyon. Kinagabihan, pumunta si Sunday sa palengke at bumili ng Norwegian rat. Halos wala ng natural na pagkain sa mundo. Matapos makapasa sa identification, pumasok si Sunday sa loob ng kanilang tirahan. Nagulat ang concierge dahil noong nakaraang araw ay tila lasing siya, ngunit ngayon ay maayos ang kanyang itsura at pakiramdam. Ngumiti lamang si Sunday. Sa loob ng apartment, kailangan din nilang sumailalim sa iris scan. Unang ginawa ni Sunday ay punasan ang kanyang makeup sa mukha. Sama-sama silang naghahapunan ng mga kapatid. Ibinabahagi ni Sunday ang mga detalye ng kanyang araw upang alam ng lahat ang mga nangyayari sa labas. Si Karen Setman ay maaaring ma-promote sa trabaho, at lahat ito ay dahil kay Friday, ang pinakamatalinong kapatid. Noon pa man, sinabi na ni Terence sa kanyang mga apo na mas malakas sila kapag magkakasama kaysa kapag nag-iisa. Nais niyang makahanap sila ng propesyon na magagamit ang kanilang pinagsamang kakayahan. Kaya nagtayo siya ng isang lihim na silid sa bahay upang walang makakahalata na may 7 babae sa loob. Araw-araw ay sinasanay niya sila. Kapag may hindi kilalang tao na pumupunta sa bahay, kailangan nilang itago ang lahat ng gamit at pati ang kanilang sarili sa loob ng 1 minuto. Kinabukasan ay mahalagang araw para sa mga babae dahil magsisimula na ang paaralan. Bawat isa sa kanila ay lalabas ng bahay sa itinakdang araw ng linggo. Sa loob ng bahay, maaari silang maging sarili nila, ngunit sa labas ng mundo, iisa lamang ang kanilang katauhan bilang Karen Setman. Kinabukasan, ipinadala ni Terence si Thursday sa paaralan. Habang nasa lansangan, labis siyang natakot dahil sa dami ng tao. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganoong karamihan mula nang baguhin ni Terence ang identification bracelet. Ngunit walang kahit sino ang nakahalata sa kanilang panlilinlang. Bago pumunta si Thursday sa paaralan, pinaalala ng kanyang lolo sa kanya na huwag niyang sasabihin kaninuman ang tungkol sa kanyang mga kapatid na babae. Sa mga gabing pagpupulong, kailangang ipakita ng bawat isa sa mga babae ang lahat ng nangyari sa kanila sa buong araw. Sa kasalukuyan, hindi nagbabago ang buhay ng mga kapatid dahil sa sobrang dami ng populasyon, at patuloy pang lumalala ang sitwasyon sa mundo. Pagod na ang mga babae sa ganitong pamumuhay. Bawat isa sa kanila ay may sariling ambisyon at pangarap, pero kailangan nilang isuot ang maskara ni Karen Setman para mabuhay. Si Thursday, higit kanino man, ay ayaw na manatiling nakakulong sa loob ng bahay ng 6 na araw kada linggo. Naalala niya noong minsan, noong bata pa siya, palihim siyang lumabas ng bahay. Kaya pala, hindi niya nakita na umalis siya noon. Pagbalik ni Thursday, nag-aalalang nakita ni Terence na nawalan siya ng daliri. Sumigaw ang bata na galit siya kay Karen Setman, pero sinabi ng kanyang lolo na wala ng ibang pagpipilian. Ang mga ginagawa ng bawat isa sa kanila ay nakakaapekto sa lahat. Para muling maging eksaktong magkapareho ang mga kapatid, kailangan nilang lahat mawalan ng isang daliri. Kaya hiniling ni Terence na si Monday ang magpakita ng tapang at magsilbing halimbawa para sa kanyang mga kapatid. Ngunit hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin ng guilt si Thursday sa nangyari. Kinabukasan, nakaramdam ng sakit si Monday. Kahit ganoon, plano pa rin niyang pumasok sa trabaho. Habang nakaharap sa salamin,
salamin, isinuot ni Monday ang personalidad ni Karen Setman. Sa checkpoint ng identification, ninitian niya ang isang staff mula sa Child Allocation Bureau na nagsabing ayaw niya sa mga Monday. Sa elevator, nakasalubong ni Monday ang katrabaho niyang si Jerry, na kalaban niya sa promotion. Si Karen ang nangungunang kandidato dahil siya ay nagtatrabaho na parang robot, ngunit nagbigay ng pahiwatig si Jerry na may hawak siyang impormasyon laban sa kanya. Natakot si Monday nang mapagtanto na alam ni Jerry ang tungkol sa kanyang mga kapatid. Gabi na at hindi na nakauwi si Monday. Labis na nag-alala ang mga kapatid at sinubukan siyang hanapin gamit ang bracelet, ngunit naka-off ang GPS tracker nito. Lumipas ang isang araw, at wala pa ring balita kay Monday. Ngayon, si Tuesday naman ang lalabas ng bahay. Takot na takot ang mga kapatid na may masamang nangyari kay Monday. Sinabi ni Tuesday kay Thursday na magkunwaring normal ang lahat, habang sinusubukan nilang alamin ang nangyari. Sa labasan, sinabi ng concierge sa babae na hindi niya siya nakitang bumalik noong nakaraang araw. Ngumiti lamang siya sa checkpoint ng identification at walang naging problema. Ang unang ginawa ni Tuesday ay i-activate ang kanyang tracker upang marinig ng kanyang mga kapatid ang lahat ng kanyang naririnig. Lumabas na si Karen Setman ay na-promote mula sa pagiging sekretarya. Nalaman ng babae na pagkatapos ng trabaho noong nakaraang araw, nag-celebrate siya sa kanyang paboritong bar. Napansin ni Tuesday na palaging nakamasid si Jerry sa kanya. Sa break, pumunta siya sa parehong bar at sinubukang tanungin ang waitress ng palihim tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Lumabas na isang baso lang ang nainom ni Karen dahil agad siyang na-distract kay Jerry. Bago umalis, nakipagtalo siya rito. Naintindihan ng mga kapatid na alam ni Jerry ang kanilang sikreto. Wala na silang ibang pagpipilian kundi kausapin ang kanilang katrabaho. Bigla, nakita ni Tuesday ang isang itim na van. 2 tao ang hamarang sa kanyang daan at pinasakay siya sa sasakyan. Agad na pinatay ang kanyang bracelet, kaya hindi na siya matunten ng mga kapatid. Samantala, dinala siya sa Child Allocation Bureau. Si Adrian Knowles, ang parehong security guard, ay nakakita at tila nag-alala. Lalong lumala ang takot ni Tuesday nang personal siyang salubungin ni Dr. Nicolette Kamen. Nagulat ang babae na sa loob ng 30 taon, nagawang itago ng magkakapatid ang katotohanan habang nagpapanggap bilang iisang tao. Ayon kay Nicolette, si Terence Setman ay isang makasariling tao dahil ang 7 apo niya ay kumokonsumo ng napakaraming pagkain at tubig mula sa mga taong nabubuhay sa mundo. Sinubukan ni Tuesday na itanggi na may mga kapatid siya, ngunit wala itong silbi. 5 pa sa kanila ang nakatakas, kaya inutusan ni Nicolette na hulihin silang lahat. Nalaman ng mga kapatid na nangyari na ang pinakamasama. 2 na lamang sila ngayon. Bigla nilang napansin ang mga armadong tao sa labas ng bahay. Pinatay ng leader ang concierge gamit ang mata ni Tuesday at madaling nakapasok sa apartment ni Karen Setman. Nagtago ang mga kapatid sa kanilang lihim na silid habang hinahalughog ng mga sundalo ang bahay. Nahulaan ng leader kung paano buksan ang secret room at inutusan ang lahat ng babae na lumabas. Ngunit may isang kapatid na nawawala. Bigla, inatake ni Thursday ang isa sa mga lalaki at nagsimula ang labanan. Mula pagkabata, sinanay na sila upang makipaglaban at ipagtanggol ang sarili. Ang kalamangan ng kalaban ay ang kanilang mga armas. Magkasama, natalo ng mga kapatid ang mga sundalo, ngunit si Sunday ay nagtamo ng sugat na hindi na kayang lunasan. Namatay siya sa harap ng kanyang mga kapatid. Pinanood ni Nicolette ang mga batang dinala sa distribution center. Sigurado siyang ginagawa niya ito para sa kabutihan ng sangkatauhan. Nalaman niyang walang balita mula sa capture group, ngunit ngayon ay ibang bagay na ang iniisip niya, at nagsisimula siyang magduda kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ayon sa kanyang assistant na si Joe, hindi si Dr. Kamen ang may kasalanan, kundi ang mga magulang ng mga batang lumabag sa batas. Kailangan nilang ituon ang pansin sa paghuli sa natitirang mga kapatid. Ngunit bago iyon, inutusan ni Nicolette si Joe na alisin si Jerry. Natagpuan ng mga kapatid na kabilang na lamang si Tuesday ang natitira sa kanila. Hindi nila alam ang gagawin. Halatang hindi sila mabubuhay sa labas ng apartment ng higit sa 2 minuto dahil sa dami ng security at detectors sa paligid. Sa umaga, si Wednesday, ang pinakamalakas sa magkakapatid, ay nagplano na bisitahin si Jerry upang malaman kung ano ang alam nito. Lahat ng nakikita ni Wednesday ay nakikita rin ng mga kapatid sa pamamagitan ng koneksyon ng kanilang bracelet. Nagulat si Jerry nang lapitan siya ni Karen na naka-off-duty office suit. Wala siyang ideya na may sniper na nakatutok mula sa kalapit na gusali. Nagsimulang magtanong si Wednesday ng mga leading question upang makakuha ng impormasyon mula kay Jerry. Ang sinabi lamang ng kanyang katrabaho ay kung ibibigay niya ang promotion sa kanya, itatago niya ang sikreto. Hindi na nakatiis si Wednesday at itinutok ang taser sa kanya, ngunit na-block ito ni Jerry. Hindi niya inaasahan ang atake. Lumabas na wala pala siyang alam tungkol sa mga kapatid,
pero alam niya ang ilegal na paglipat ng malaking halaga ng pera papunta sa account ni Dr. Nicolette Cayman. Walang kahit isa sa 5 magkakapatid ang nakakaalam nito. Inutusan ni Wednesday si Jerry na ipakita ang kontratang nakita niya, ngunit hindi na siya nakaabot dahil binaril siya ng sniper at napatay agad. Mabilis na isinara ni Wednesday ang blind para hindi siya makita ng sniper. Napapalibutan na ng mga armadong tao ang gusali. Sinimulan ng mga sundalo ang paghahanap sa apartment ni Jerry. Nang pumasok ang isa sa kanila sa banyo, agad siyang inatake ni Wednesday at kinuha ang kanyang sandata, na gumagana lamang sa biometric na pagkilala ng may-ari at ng kanyang daliri. Nang buksan ng mga sundalo ang pinto, binaril sila ni Wednesday. Ganito rin ang sinapit ng lahat sa loob ng apartment. Inutusan ng commander ang ikalawang grupo na pumasok sa gusali. Mabilis na dinownload ni Wednesday ang contract file na konektado kay Nicolette Cayman. Kailangan niyang tumakas sa bintana mula sa ikatlong palapag. Kahit malubhang pagkahulog, hindi siya huminto. Hinahabol siya ng mga sundalo. Si Friday ang nagbigay sa kanya ng direksyon kung saan tatakbo para makaiwas. Ang mga taong nasa paligid ay humahadlang din sa mga tauhan ng distribution service, dahil kinamumuhian sila ng publiko. Patuloy na tumatakbo si Wednesday sa gitna ng karamihan, umiiwas sa mga bala. Pumasok siya sa isang gusali upang makapagtago. Samantala, may kumatok sa pinto ng magkakapatid. Isang ahente mula sa Child Distribution Bureau ito. Nagtago ang dalawa sa mga kapatid at si Saturday ang nagbukas ng pinto. Lumabas na si Adrian Knowles ito. Agad niyang nakilala si Karen Setman. May malapit din siyang relasyon dito. Humingi si Adrian ng pahintulot na makapasok. Habang nagtatago si Wednesday mula sa mga armadong lalaki, sinabi ni Saturday kay Adrian na kailangan muna niyang umalis sandali. Pumunta siya sa secret room kung saan nagtatago ang mga kapatid. Sinusubukan nilang alamin kung sino sa kanila ang may lihim na relasyon kay Adrian. Habang nangyayari ito, tumatakbo pa rin si Wednesday. Umakyat siya sa bubong upang makatakas, at kailangan niyang tumalon papunta sa kabilang gusali. Alam niyang wala ng ibang paraan. Tumalon siya, ngunit tinamaan siya ng bala mula kay Joe. Nakahawak pa siya sa gilid ng bubong, ngunit lumapit si Joe at tinapos ang kanyang buhay. 3 kapatid na lamang ang natira. Samantala, nakita ni Saturday ang larawan ni Adrian sa kanyang apartment kasama si Karen. Mukhang matagal na silang magkarelasyon. Hinalikan ni Adrian ang kanyang minamahal, habang si Friday ay nakakita ng file na nagpapakita ng ilegal na paglipat ng milyon-milyong dolyar mula kay Karen Setman papunta sa election campaign ni Dr. Nicolette Cayman. Nalito ang mga babae kung bakit ginawa ito ni Karen. Sa tamang pagkakataon, ginamit ni Wednesday ang koneksyon sa bracelet ni Adrian upang makapasok sa server ng bureau. Nakapasok si Friday at na-access ang cryobank surveillance cameras upang makita kung nasaan ang mga kapsula ng mga natutulog na tao. Sa isang silid, nakita nila si Karen Setman. Lumalabas na buhay pa si Monday. Kailangan ni Adrian pumasok sa trabaho dahil mahalagang araw ito sa bureau dahil sisimulan ni Nicolette ang kanyang campaign. Mula sa usapan, naniniwala si Adrian na mabuti ang ginagawa ng bureau. Hindi rin siya masaya dahil isang araw lang kada linggo ang oras niya kasama si Monday. Dito naunawaan ni Wednesday kung sino sa kanila ang may lihim na relasyon kay Adrian. Kumbinsido na sila na hostage si Monday ni Cayman. Plano nilang iligtas ang kanilang kapatid at ipakita sa mundo ang katotohanan tungkol kay Nicolette Cayman. Ngunit hindi na nakalabas si Saturday dahil pumasok ang mga armadong lalaki at pinatay siya. Ang apartment ni Karen Setman ay ni-raid ng assault team. Tumakas ang mga kapatid sa corners, ngunit sa huling sandali, nagbago ng isip si Friday. Ang tanging ebidensya na naiwan ay ang katotohanang umiiral silang lahat. Naglagay si Friday ng gas canisters sa microwave at sinimulang magpadala ng data sa bracelet ng kanyang mga kapatid bilang pamamaalam. Hiniling niya na iligtas si Monday sa anumang paraan at pigilan ang mga ginagawa ni Cayman. Nang handa nang pumasok ang mga sundalo, sumabog ang buong palapag. Bumagsak si Thursday sa lupa sa matinding pagdadalamati. Nalaman ni Adrian ang tungkol sa pagsabog at agad siyang pumunta sa lugar dahil alam niyang doon nakatira si Karen Setman. Nakita niya ang katawan ni Karen, ngunit hindi siya pinapasok ng mga sundalo. Pagbalik niya sa sasakyan, inatake siya ni Thursday. Akala niya ay siya ang nagtaksil. Ngunit kitang-kita sa reaksyon ni Adrian na wala siyang alam. Nang sabihin ni Thursday na buhay si Monday, nabuhayan siya ng pag-asa. Magkasama silang pumasok sa bureau. Nagpanggap si Adrian bilang ahenteng nagdadala ng bangkay ng isa sa mga kapatid. Dito nalaman ni Thursday ang nakakatakot na katotohanan at nai-record ito sa kanyang bracelet. Lumalabas na ang mga cryo capsule ay mga pagan. Ang mga batang ito ay hindi gigising sa mas magandang kinabukasan. Nakita rin ito ni Adrian ng personal. Nang sinubukan ni Thursday na atakihin ang isang empleyado,
Itinulak niya ito papunta sa furnace. Isa pang empleyado ang umatake kay Thursday, ngunit na-neutralize niya ito. Hindi makapaniwala si Adrian sa mga krimen ni Nicole at Cayman. Magkasama nilang natagpuan ang isang nakaligtas na kapatid, ngunit hindi ito si Monday. Si Tuesday ito. Samantala, ligtas na dumating si Monday kay Nicole at Cayman. Matagal na silang magkakasabwat. Handa si Monday na isakripisyo ang kanyang mga kapatid para sa sariling layunin. Kumbinsido siya na lamang ang tunay na Karen Setman. Kinuha ni Thursday ang damit ni Tuesday at nagbihis bilang Karen Setman. Dumalo siya sa social event na inorganisa ni Cayman para sa kanyang election campaign. Samantala, si Tuesday at Adrian ay nagpanggap na hostage ang babae kay Adrian. Ginamit nila ang estratehiyang ito upang ma-neutralize ang mga ahente. Nakita ni Thursday si Monday at napagtanto niyang sangkot ito sa lahat ng nangyayari. Sa oras na iyon, kumonekta si Tuesday sa database at nakapasok sa live stream. Hindi maintindihan ni Thursday kung bakit nagawa ito ng kanyang kapatid sa kanilang lahat. Itinutok ni Monday ang baril kay Thursday at sinabi niyang nakilala niya si Adrian at umibig siya rito. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Isa na lamang dapat ang matirang Karen Setman sa dalawa. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng magkakapatid habang si Cayman ay nagsasalita sa publiko tungkol sa tagumpay ng kanyang child distribution program. Nakipaglaban si Monday kay Thursday, habang si Adrian ay lumaban sa mga tauhan ni Cayman na sumubok humadlang sa kanilang plano. Sa huli, na-neutralize ni Adrian ang mga kalaban, habang isa sa mga kapatid ay nasugatan ang isa pa at lumabas patungo sa mga bisita. Sinimulan ni Tuesday ang live stream at nalaman ng buong mundo ang tunay na ginagawa ng Bureau. Nayanig ang mga tao, at si Nicole at Cayman ay nawalan ng malay. Ang tanging sinabi niya ay wala silang dapat pagdusahan sa nakita nilang Karen Setman. Hinubad ng babae ang kanyang peluka, at lumabas na si Tuesday pala ito. Biglang dumating ang sugatang Monday na may hawak na baril, ngunit hindi siya nakapagpaputok dahil na-neutralize siya ni Joe, na agad ding na-neutralize ni Adrian. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naalala ni Monday ang pag-iyak ng kanyang lolo noong mga panahong nawala ang kanilang mga daliri. Sinabi nitong sinusubukan lamang niyang protektahan sila. Hinawakan ni Tuesday ang kamay ni Monday at hiniling nitong ipangako na hindi kukunin ang kanyang mga hindi pa naisisilang na anak. Nagmakaawa si Adrian sa kanyang minamahal na huwag umalis, ngunit hindi na ito humihinga. Dahil sa malawakang mga pag-aalsa, napilitan ang Federation na bawiin ang distribution law. Si Nicole at Cayman ay dinala upang litisin. Ang mga sanggol ni Monday ay inilagay sa isang artificial womb. Naibalik ng mga doktor ang mata ni Tuesday, ngunit iba na ang kanyang pangalan ngayon. Si Terry at Thursday ay nagbahagi ng kanilang pinagsamang katauhan bilang Karen Setman. Ginawa ng kanilang kapatid ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak, at siya ay nagtagumpay. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Adrian Bozo, Alvin Palanya, Dark Nero, John G. Joseph Lee, RJ Mercado from General Trias Cavite, Calax Beremo from Bacoor Cavite, Helen from Quezon City, Joshua from Daet Camarines Norte, Naidan Kiefer Martinez from Malabon, Ronald Arbado from Malang Cotabato, at Ruben Sulo from Victoria Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.